Nako, eto mga kababayan na paktay, kinarma agad, ebidensya laban kay Sabaquin, nilantad, hatol, ibalik sa kulungan. Aba, yan po ang ating alamin mga kababayan, nakarma na itong si Sabaquin. Pero bago po natin simulan yan mga karibyo natin, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan dito sa ating munting channel. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video yan, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Aba, eto po, si Auntie Claire mga kaubayan, sabi po ni Auntie Claire dito, Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakikita nyo kung paano kumilos ang gobyerno, kung gaano kabilis kumilos ang gobyerno. At kung gaano na rin kami, kung gaano na rin karami ang ginawa ng gobyerno para sa ating taong bayan. Teka lang. Kami taong bayan din kami Ikaw na nanonood ngayon, taong bayan ka rin Ano po bang ginawa ng gobyerno para sa atin, no? Na sinasabi mong taong bayan, no? At wala pa naman Anong ginagawa nyo? Ang taas-taas ng presyo ng mga bilhin, wala naman kayong ginagawa. Niloloko yata tayo ni Auntie Claire, mga karibyo natin Ayon po dito sa Batas PH, sabi po dito, mabilis umaksyon ang gobyernong Marcos. Oo, singbilis po ng pagong. Oo. Palace Press Officer Attorney Claire Castro said the Marcos administration is taking proactive measures to address the challenges posed by rising petroleum prices driven by geopolitical tensions in the Middle East. This came after several oil companies reported that their fuel stock may only last until April or May. Castro revealed that the government is in close coordination the other countries to secure alternative suppliers including Canada, the United States, South American nation, and Russia. Aba. Pero bakit iba naman yung binabalita sa mga sa mga mainstream media, di ba? Sabi makikiusap daw ang presidente sa China. Wala namang na-mention doon na United States mga kababayan. Loko ka talaga, Claire. Pasensya na po for the words Ito paano magiging supplier natin ang US na ang US nga ang nakikipaggera sa sa Iran, diba? Paano naging ganun? Aangkat tayo sa US, mga kababayan, na ang US nga po ang nakikipaggera. Di personal na interest yun, di ba, ng US. Sige, girahin natin yung Middle East para sa atin sila. Hindi po pwede ganun, mga kababayan. Diba? Talagang aangal po yung ibang bansa. Bakit mo naman gigirahin yung Middle East tapos ikaw ang magpapaangkat ng ng petrolyo, di ba? Hindi po magandang tingnan yun para sa kanila. Ewan ko lang kung makaangkat si Auntie Claire dito sa United States, di ba? South American nation, sa Russia. Magaling si Claire mag-isip. Ito po ang sabi ng ating mga kababayan. Sabi po ni Jigs Veloso, ang bilis nga, it took weeks to repatriate our citizens. Sabi ni John Del, yes, ang bilis, babagsak ang gobyerno. Nako po. Ganyan kabilis umaksyon ng utak nyo sa pagtaas ng presyo ng mga gas station. Totoo. Talagang mabilis din ang bilis-bilis ng pagtaas, mga kababayan. Kababalita lang na yun na ng gera, kinabukasan, taasan agad ang mga walang hiya. Ang sarap magmura, sabi po ni Jane. Sabi po ni Lolita, tama po kayo. Kitang-kita po nga ng taong bayan na napakabilis kumilos maghakot ng ninakaw ng mali-malitang pera. Diba, Auntie Claire? Wala talagang naniniwala dito kay Claire.
Ni isa dito sa nagko-comment walang naniniwala. Oh, sabi po dito, super extra bilis si BBM. Ha? Actually, suspense ang excise tax. Grabe, ang bilis. Oo. Grabe, walang naniniwala. Ni isa na nagko-komento dito, walang naniniwala sa iyo, Claire. Paano maniniwala sa iyo ang taong bayan? Iisipin mo, ha? Oh, sabi, yung Pangulo, nag-create na ng crisis emergency committee, di ba? Oh. Tapos si Auntie Claire, walang krisis sa Pilipinas. Abay ko. Di ba? Paano pa maniniwala sa iyong taong bayan, Claire? Huwag ka na lang magsalita. No? Parang iniisip ko, pag si Claire ang nagsasalita, lalo tayong ginugutom eh. No? Lalong nagugutom eh. No? Pag si Claire ang nagsasalita. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? Pero bago po natin i-play yung video, grabe, ito na palang nangyayari ngayon. Sa mga involved, no? Dito po sa flood control scam. Aba, grabe. Opo, maha-high blood kayo sa balitang ito. Opo, ito. Ayon po dito sa Billionaire News na channel, no? AMLAC. Freeze order expires. Freeze asset in flood control probe. Ito po ang kabuuan ng balitang yan para mas lalo nating maintindihan. Individuals and firms linked to the flood control scandal may now regain access to previously frozen assets after the Anti-Money Laundering Council initial freeze order expired and was not extended. Hindi po in-extend, talagang tinapos na po. Ay, grabe. Hindi na nga napakulong yung mga involved sa flood control scandal. Ibinalik pa sa kanila yung kanilang mga ninakaw. Sino ang hindi mahahayag dyan, mga kababayan? Samantala tayong mga ordinaryong Pilipino, for example lang, nagugutom ka na talaga. Hindi mo na mapigilan na hindi ka makagawa ng masama dahil gutom na gutom ka. Gaya po ng isang matanda na nagnakaw ng mangga. Ano po ang ginawa nila? Ano po mga kababayan? Kinulong. Kilong po yung matanda. Hindi nga siguro nag 1,000 pesos yung ninakaw niyang mangga. Hindi nga siguro nag 500 pesos yung ninakaw niyang mangga. Pero kinulong. Itong mga hinayupak, milyones, bilyones po ang mga ninakaw. Pinaburan pa ng gobyerno, pinaburan pa ng Anti-Money Laundering Council. Ayan. Nanggigigil tayo dito eh. No? Pinaburan pa sila. Hindi na po freeze yung kanilang mga asset. Pwede na nilang kunin, pwede na nilang gamitin ulit. Pwede na nilang, ay nako po. Magpapasasa na naman po sila sa kanilang mga ninakaw. Sino ang hindi mag-iinit dyan, mga karimbi natin? Grabe. Mula po ang balitang yan sa Billionaire News Channel. Ito po. Basahin po natin yung naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Mark Ian Ocampo. From the article, according to Billionaire News source, the case docketed as CAGR AMLA 00432. So the AMLA seek an extension of freeze order on March 12. But the Court of Appeals denied the request in the resolution dated March 16, 2025. Aray ko po. Sabi po dito ni Oscar, kaya stop na sa pagbabayad ng buwis, wala naman nangyayari. Correct. Lights, camera, action, mga clowns kayo. Syempre, script lang yun. Kunwari, freeze lang. Totoo. Defrost to maleta. Ayan. Freeze or free? Free na po. Hindi na po na-freeze. Kung di na-free na po, dire-diretso na sa maleta yan. Okay? Unlock ka agad. Ka-absuelto lang ni Engineer Alcantara, ibig sabihin, ma-enjoy na niya ang nakaw na pera. Correct? Nako po.
Moro-moro ang lahat mula sa ICI, Ombudsman, Investigation, etc. In the end, wala ring nakulong. Malaya sila. Pwede nilang magamit yung mga ninakaw nila. Ang sarap ng buhay. Ay, grabe. Anyway, may magagawa ba tayo dyan? Sila po ang nakaupo. Diba? Pero, kung nangyari to sa panahon ni former President Duterte, nako po, mayroon po sa inyong mangyayari. Opo. Ay, di ba? Sana lang. Sana ginawa nyo to sa panahon ni former President Duterte para magkaalaman talaga eh. No? Ngayon, wala tayong magagawa. They are the power. So ayan. So be it. Ay, nako. Eto, mga kababayan, pasadahan na po natin si Dilima. Eto, Dilima, pasok. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Dating senadora na si Leila De Lima tila muling kinarma at mukhang di umano'y mababalik na naman muli sa rehas. Ito'y matapos na basagi ng Court of Appeals ang hatol kung saan tila binaligtad nga nito ang desisyon ng korte na nag-absuelto kay dating senadora Leila De Lima sa isa sa mga drug case nito. Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Viral ngayon ang naging pahayag ng batigang abogado na si Salvador Panelo kung saan sinabi nga nito na pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto kay dating senador na si Leila De Lima. Dagdag pa ni Panelo, ipinadala raw ni Medal Dia at iba pa ang desisyon ng Court of Appeals upang ipawalang bisa ang pag-absuelto ni De Lima sa kaniyang kaso dahil ayon nga umano sa nasabing hukuman ay hindi raw nasunod ang rules of evidence sapagkat tinakot lamang umano ang mga testigo upang magsinungaling. Kaya't ang desisyon ng Court of Appeals ay null and void of acquittal, kaya't nararapat lamang umanong ibalik ito sa hukuman at ituloy ang paglilitis. Ayon nga sa viral post online ni Attorney Salvador Panelo found in the Court of Appeals website in a decision dated April 30, 2025, the 8th Division of the Court of Appeals declared null and void the decision dated May 12, 2023 and order dated July 6, 2023 of the Regional Trial Court of Muntinlupa City acquitting Leila De Lima of violation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 for being issued with grave abuse of discretion. The case is remanded to RTC Muntinlupa to decide the case in accordance with the rules stated in the decision. Ayon pa sa balita source online, just in Court of Appeals binaligtad ang pag-absuelto sa isang drug case ni former Senator Leila De Lima. Ni-reverse ng Court of Appeals 8th Division ang acquittal ni dating Senadora Leila De Lima sa isa sa mga drug case nito. Pinagbigyan ng CA ang hiling ng petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ano ang desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimony, yung recanted testimony na rin sinasabi ko. Hindi inaprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madaling sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun, yan ang test. Ng mga 18 ex-marine ay kasama po yung pangalan niya. At to the fact na nakikita po natin nakasakasama ng mga pinklawan sa kanilang mga rally. Di, si Dilima naman malapit-lapit nang bumalik sa kanyang bahay pakasunan. Kapag nagbago muli ang administrasyon, sigurado tayo magbabago yan in the next 2 years and a half or any year. Ang kulungan na nag-aantay kay Dilima. Hindi ang kanyang mga paglalamyerda at ang kanyang mga frailties sa mga managing yun. Mananagot siya. Sigurado yan. At kasama dyan siyempre si Marcos at si Romualdez at magbubuo sila ng Selda 13.
para sa kulungan. Hatulan sila ng mamamayan sa pamumuno ng bagong liderato ng matilat na tuod na panggobyerno. Maraming salamat. Ito po dito po tayo So yan mga kaubayan ha. Babalik si Lima sa selda. Aabangan po natin ang panahon niyan, ang panahon ng reckoning, di ba? Ang panahon ng pagtutuos ay makikita natin yan, no? Pagdating po ng panahon na yan, ang taong bayan naman po ay matutuwa, di ba? So matutuwa tayo dyan, syempre, sa ginagawa nila ngayon na pagpapahirap sa taong bayan ay talagang may makulong lang dyan, no? Nung may nagurgur nga, may nagurgur nga, tuwang-tuwa tayo mga kabayan nung nawala si Akop, di ba? Hindi naman siya inaano natin pero natuwa rin tayo kahit papano, di ba? Dahil nagkaroon din ng hustisya, kumbaga. Hustisya ng Panginoon, hindi po hustisya ng mga nasa kongreso, di ba? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.